Yon mga masters, bali tuwing umaga na po tayo mag-a-upload ng 8 videos araw-araw. Bali hindi na po tayo mag-a-upload tuwing gabi. Tuwing umaga na po tayo mag-a-upload ng 8 videos mga masters. At maraming salamat sa mga solid kong masters na hindi nag-skip. Maraming salamat sa inyo. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Randy Terencio at shoutout kay Sally Guanyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Anong ginagawa mo dyan? Naguguluhan si Chin Ching Feng. Sinabi ni Aaron, may isang pinakamahalagang babae sa aking buhay na naghihintay para sa akin upang iligtas. Ang pinakamahalagang babae sa buhay. Nang marinig ito, narinig ni Wang Simon Fang Fo ang kanyang nakakabagbag damdaming boses, ngunit sa kanyang puso, sinimulan niyang lokohin ang kanyang sarili. Ang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay ay hindi dapat ang kanyang asawa, ngunit ang kanyang ina. Oo, si nanay din ang pinakamahalagang babae sa buhay ng isang lalaki. Mabuti, gayunpaman, ang angkan ng Fu ay matatagpuan sa lungsod ng Feilong sa tuktok ng matinding hilaga. Kung gusto mong pumunta doon, mahaba-haba pa ang mararating mo. Dapat kang mag-ingat. Sa gayon, iniabot ni Chin Ching Feng ang token hanggang Aaron. Kung gusto mong pumunta sa bayan, makakatulong ito sa iyo. Kinuha ni Aaron ang token at pagkatapos ay tumingin kay Xiao Tao, kung hindi, maaari kang bumalik sa aking Panginoon. Bagamat kailangan ni Han Sanchen si Xiao Tao, hindi siya nagmamadali. Sa kabaligtaran, hindi niya alam kung anong panganib ang makakaharap niya kapag pumunta siya sa pamilya ni Fu. Hindi papayag si Han Sanchen na makipagsapalaran si Xiao Tao sa kanya. Umiling si Xiao Tao, Mr. Aaron, si Xiao Tao ay walang pamilya at walang mapupuntahan. At saka, ako lang ang dugo ng pango. Kahit na hindi ko maalala ang maraming bagay, sinabi ni Shu Hai na ikaw ang isa, gusto naming protektahan, kaya pupunta si Xiao Tao saan ka man pumunta. Sinabi ni Aaron, ngunit sa nakaraan, ang buhay at kamatayan ay mahirap hulaan. Matigas pa ring tumanggo si Xiao Tao. Mula sa kanyang memorya, si Aaron lang ang mabuti sa kanya. Bukod dito, kahit na hindi niya naaalala ang maraming bagay, nakakasigurado siyang siya lang ang nag-iisang inapo ng nasyonalidad ng pango. Siya ay may responsibilidad at obligasyon na sundin ang Aaron, buhay man siya o patay. Well, sumama ka sa akin. Tumanggo si Aaron at sinabing mabuti na lang magkaroon ng Xiao Tao. Kung sakaling mag-isip siya ng isang bagay sa gitna ng paraan, ito ay makakatulong sa kanya ng higit. Bagamat biglang tumaas ang mga nagawa ni Ye Wuhuan at pinatay siya ng mga taong katulad niya sa pangalawang strike, may kumpiyansa lang si Han Sanchen at hindi ng ahas na maging mayabang. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Ye Wuhuan ay isang master, maraming master ng pamilya Fu. Maraming tao ang mas magaling sa kanya. She can go with you. Why do I want to go home? Tsaka, hindi ko naman sinabing gusto ko nang umuwi. Lumabas si Wang Simon na hindi nasisiyahan. Unconsciously, nagustuhan niya ang patay na may sakit na manok sa harap niya. Hindi lang siya gwapo, ngunit higit sa lahat, para sa isang babaeng tulad ni Wang Simon, ang lakas ang lahat ng sumikop sa kanya. Halatang sinakop siya ng Aaron. Direktang hindi pinapansin ni Han Sanchen si Wang Simon. Kahit na malaki ang naitulong ni Wang Simon sa kanyang sarili, at malaki rin ang naitulong sa kanya ng nayon ng Wuyo, muntik nang magpakamatay si Wang Simon. Nananatili pa rin sa kanyang katawan ang napakalason na gamot, bagamat nawala na sila, alam din ni Han Sanchen na hindi ibig sabihin na wala na sila. Pangalawa,
Dahil tinulungan ni Wang Siman ang kanyang sarili, kaya, alam na huto iyon, paano hahayaan ng Aaron na mamatay ang mga walang katuturang tao. Master, Palm. Aaron tapusin, hilahin ang pitch, enerhiya, sa isang gintong liwanag, direktang hilera ang kalangitan at pumunta. Dati, ang Aaron ay walang kakayahang lumipad sa lahat ng oras, ngunit nag-aalala rin siya na ang paglipad sa himpapawid ay maglantad sa kanyang kinaroroonan. Ngayon, wala siyang pakialam. Pinanood ni Wang Siman ang Aaron na lumipad at gusto siyang habulin. Tumingin siya pabalik kay Qin Feng, na hindi makakalipad. Kung pupunta siya, upang habulin ang Aaron, mamamatay si Qin Feng sa ligaw na bundok na ito. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, itinadyakan ni Wang Siman ang kanyang mga paa sa parehong lugar, patay na may sakit na manok, hindi ka mamamatay ng mabuti kung tatawid ka sa ilog at gibain ang tulay. Lumilipad sa himpapawid, ang Aaron ay masigurado sa ang kanyang hula. Sa araw na ito, ang pader ng Lake City ay napakataas na hindi niya alam kung saan siya. Pupunta mabigat na pinapatrolya ng mga gwardya, ilang araw nang nawawala si Wang Dong, kaya pinapante niya ang mga tao upang tumingin sa paligid. Gayunpaman, sa kasalukuyang mga nagawa ni Aaron, hindi nakakagulat na gusto niyang magkaroon ng ang lungsod ng Tianho nang sinusuri ni Zhuang Hu ang mga tao sa gate, bigla siyang nakaramdam ng isang kislap ng gininto ang liwanag bago niya malaman kung ano ang mali, ang gintong liwanag ay kakaibang naramdaman ni Zhuang Hu, ngayon lang, ano ang lumipad. Mukhang natarante rin ang katabi niyang guard at umiling sabay sabing, hindi ko alam. Isang sinag ng liwanag lang ang nakita ko. Boss, Will, may makakatakas ba? Sinuntok ni Zhuang Hu ang ulo ng gwardya, ano sa palagay mo, sino ang makakawala sa paningin ko sa lungsod ng Tianho? Lumaki kang kumakain ng tae noong kapatid ka ng tigre. Panipi, pagkatapos martilyo ang mga sundalo, hinawakan ni Zhuang Hu ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon sa labas ng gate. Ano ang bagay na iyon ngayon lang? Feilong City, sa bulwagan ng Falkland sa lungsod. May sinusulat si Fu Tian sa silid. Sa oras na ito, nagmamadaling pumasok ang isang katulong, lumuhad siya sa lupa sa gulat, Patriarch, hindi maganda, hindi maganda. Kumunat ang noo, tinapik-tapik ang mesa at tumayo na hindi nasisiyahan. Ito, Young Master Ao, tumingin ang katulong kay Fu Tian at saglit na hindi alam kung ano ang sasabihin. Umirap si Fu Tian, kung may sasabihin ka. Tinanong niya si Fu. Fuli na samahan siya ng 2 araw. Naghihintay ang meeting na ito sa lobby. Sabi ng katulong, at mabilis na ibinaon ang kanyang ulo ng malalim, dahil sa takot na ipagkalat ni Fu Tian ang kanyang galit sa kanya. Si Fu Li ay asawa ni Fu Tian. Isa rin siya sa mga mukha ni Fu Jia. Hayaang samahan ni Fu Li si Ao Yi sa loob ng ilang araw. Hindi ba ibig sabihin yun ay binibigyan lang niya si Fu Tian ng berdeng sombrero at berdeng sombrero ang buong pamilya ng Fu? Kung ito ay kumalat, ano ang mukha niya sa mundo matapos suportahan ang kanyang pamilya? Mapangahas, kapag malakas na hinampes ni Fu Tian ang mesa, ang buong tao ay galit na galit. Si Ao Yi ay nakatira lamang sa bahay ni Fu Tian sa loob ng ilang araw, ngunit siya ay nakagawa ng maraming immoral na bagay. Pagkatapos niyang mapagod sa pakikipaglaro sa 4 na kasambahay sa Tagsibol, Tag-araw, Taglagas at Taglamig, binalingan ng lalaki ang iba pang mga kasambahay na tumulong sa pamilya. Pinilit niya ang 12 ng mga kasambahay na dungisan sila, at maging ang ilan sa kanila ay ang pamamahala ng pamilya. Nagbigay sila ng kontribusyon sa pamilya. Pero kahit ganoon, minsang nakatitig si Ao Yi sa kanya, matatanggap na lang niya ang resulta ng panlalait. Sa nakalipas na 2 araw, si Ao Yi ay naging mas matapang, at ang kanyang pag-uugali ay naging higit na hindi napigilan. Mukhang hinamak niya ang mga hamak na kasambahay na iyon, at ibinaling niya ang atensyon sa mga kapamilyang tumutulong sa pamilya. 4 sa mga miyembro ng pamilya ng kababaihan ang nabiktima. Ang pinakamahalaga sa kanila ay ang kanyang pamangkin, na isang mahalagang miyembro ng pamilya. Gayunpaman, bagamat galit na galit si Fu Tian sa mga bagay na ito, lagi niyang pinipiling tiisin ang mga ito, dahil alam niya ang kahalagahan ng walang hanggang si area sa kanyang pamilya, kaya hindi siya nang ahas na saktan si Ao Yi. Dahil dito, ginagawa na ni Ao Yi ang lahat ng gusto niya sa Fujian ngayon.
Nabalitaan pa ni Fuchan na narinig ng isang utusan na hanggat nakikita ni Aoyi ang sinumang babae sa Fujiya ngayon, kahit sino pa ang ibang tao, diretso niyang sapilitin itong ibinalik sa bahay upang ilabas ang kanyang pagnanasa sa hayop. Ang Fujiya ngayon ay nasa isang estado ng patuloy na pagkabalisa. Kahit na mukhang isang malaking pamilya, ito ay naging isang impyernong pag-iral. Ang mga babaeng sumusuporta sa pamilya ay nasa panganib dahil sa takot na madungisan ni Aoyi. Nakikita ito ni Fu Tian sa kanyang mga mata at naiinis sa kanyang puso. Pero ang hindi niya akalain ay pipaikit siya dito. Gayunpaman, hindi alam ni Aoyi kung paano pigilan ang sarili at gusto niyang samahan siya ng kanyang asawa. May mata ka pa ba sa kanya? Tumayo sina Fu Tian at Fu Shu at pumunta sa lobby. Si Aoyi ay nakahiga sa pangunahing upuan sa bulwagan, kumakain ng masarap na prutas, tumitikim ng masarap na tsaa, nakatingin sa dalaga ng pamilya Fu at pamangkin ni Fu Tian na si Fu Yun na may ngiti sa labi. Sa oras na ito, ang kanyang mga luha, nanginginig kamay hawakan ang mga balikat ng gasa. What are you doing? Take it off. With tears in her eyes, ang mga executives ni Fuyo, na kadalasang nagmamayabang, ay tahimik na lumingon sa isang tabi. Damo, saan ka pupunta? Bakit hindi ka pumunta dito? Ano ang ginagawa ni Fu Tian? Gusto mo bang makatulong sa iyong pamilya? Panipi, Young Master Ao, inutusan ko ang aking mga katulong na imbitahan sila. Please wait a moment. Mabilis na nagsalita ang isang senior executive. Sa mga ordinaryong panahon, ang mga senior executive na ito ay laging nakatataas sa iba. Madalas nilang alam na, hindi na nagtatrabaho ang kanilang pamilya at gusto na nilang humarap. Mukha silang superior sa ang iba, ngunit hindi nila gustong mabuli ng ganito si Fuyu, at sa isang bahagyang paghaplos ng kanyang daliri, unti-unting dumulas ang gasa sa kanyang balikat sa oras na ito, si Fu Tian ay sumugod. Mabilis na pumasok si Fu Tian na may malungkot na mukha. Si Fuyu na parang sinalo ang dayami, nagmamadaling tumango, umatras. Nang makitang paparating si Fu Tian, tumawa si Aoyi, nakakabagot talaga ang ganitong uri ng bulgar na pulbos. Fu Tian, tulungan mo akong pumunta dito. Young Master, pagod na akong makipaglaro sa mga batang babae kamakailan. Ang binibini ni Fu Li na may nagtatagal na alindog ay talagang pinakamahusay na makakapantay sa aking Panginoon. Malamig ang mukha ni Fu Tian. Sa harap ng napakaraming tao, ang mga salita ni Aoyi ay hindi nag-iiwan ng kahit kay titing na pagmamahal. Anong prestihiyo mayroon siya sa ang pamilya ni Fu sa hinaharap? Young Master Ao, mangyaring igalang ang iyong sarili sa paraan ng malamig na boses ni Aoyiting at direktang sinampal si Fu Tian. Fu Tian, ano ka? Kwalipikado ka bang kausapin ako ng ganito? Panipi, magsisimula na sana ang lalaking tumulong sa lagay ng panahon, ngunit pinilit niyang bawiin muli ng kanyang dahilan ang kanyang kamay. Nakakagat lang siya sa kanyang mga ngipin at idiniin ang kanyang galit hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Aoyi ay nakayuko pa rin, natakot, ngunit nang makita niya na si Fu Tian ay hindi nang ahas na umatake gaya ng inaasahan niya, lalo siyang nanghina. Sinasabi ko sa iyo, Fu Tian, karangalan mo para sa akin na mahalin ang iyong asawa. Huwag kang mahiya, bibigyan kita ng kalahating oras para ipadala ang asawa mo sa kwarto ko, kung hindi, hahayaan ko lahat ng babaeng tumulong sa iyo na maglaro sa buong mundo. Panipi. Umalis sa pangungusap na ito, si Aoyi kasama ang ilang mga lalaki, masayang sumisigaw na umalis si Xiaochu. Malamig ang mukha ni Fu at nanginginig ang kanyang katawan. Hindi pinansin ni Aoyi ang patriarch ni Fu. Ang pinakamalaking insulto sa kanyang buhay ay ang ginahasa ng kanyang asawa at anak, lalo na sa harap ng kanyang pamilya. Sa oras na ito, lahat ng mga senior executive ay tahimik ding tumingin kay Fu Tian at walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Alam nila na hindi kayang tiisin ni Fu Tian. Isang senior executive ang kaagad na nagsabi, Patriarch, Aoyi is too presumptuous. Marami na siyang ginawang animal work sa pamilya ko ngayon. He regards my family as his swine pool and meat forest. Ngayon gusto niyang makasama ang asawa ng Patriarch Kakalat. Ano ang mukha ng pamilya ko? Sa sandaling bumagsak ang boses, agad na may nanunuya sa malamig na boses, mukha. Magkano ang halaga ng mukha? Kung tayo ay lalaban sa Aoyi, sa ating lakas, ano ang magagawa natin laban sa walang hanggang dagat?
Mayroon silang mga tunay na Diyos. Ano ang mayroon tayo? Kung may labanan, hindi tayo mawawalan ng mukha, kundi buhay. Kung wala man lang buhay, ano pa ang silbi ng buhay? Bagamat miserable ang buhay nila, may mga nagsasabi na kung hindi masusunog ang apoy sa kanila, hindi dahil nahihiya ang kanilang asawa at anak. Natural, wala silang pakialam. At saka, kahit mapahiya ang kanilang asawa at anak na babae, wala silang kwenta basta kaya lang nila ang posisyon nila. If you want me to say na kasalanan lang ni Fuyao kung hindi niya pinakinggan ang arrangement at hindi niya inisip ang pamilya namin, paano namin hahayaan sinasakyan ng mga tao ang pamilya ng ganito? Para sa kapakanan ng isang lalaki mula sa asol na planeta, wala siyang pagmamahal sa pamilya. Siya ay dapat na maging responsable para dito. Nang marinig ito, nanlamig ang mga mata ni Fu Tian sa oras na ito, at marahas siyang tumalikod upang pigilan ang Buddha na kainin ang mga tao, Fuyao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.